pupunta tayo sa summer capital of the Philippines, ang Baguio! Atan, when? Hanggang ako. So, andito na tayo sa Baguio. Hey. Ang unang destination natin ay Diplomat Hotel. Nagpo pati. Pag may manakaw niya. Hi guys, andito tayo ngayon sa Diplomat Hotel. Ang Diplomat Hotel ay tinayo noong 1913 at isinara noong 1987 matapos mamatay ang tagapamahala nito. Simula noon ay nagmistulang landmark na ito ng Baguio. Kahit hindi man pwedeng pumasok sa loob, ay patok na puntahan pa rin ito ng mga turista dahil sa kasaysayan at mga kwentong dala ng lugar na ito. Hindi lang yon, kundi sa napakagandang tanawin rin kapag ikaw ay nasa paligid ng hotel na ito. At ngayon guys, pupunta naman tayo sa Mirador Heritage at Lourdes Grotto. Lalakarin lang natin guys, kasi malapit lang naman. Well, lahat dito sa Baguio walking distance. Few minutes later. So yun guys, nandito kami sa Mirador Heritage and Eco Park. Dito tayo ngayon sa Mirador Heritage, Eco and Spiritual Park. Bababa lang din tayo doon. Dito na oh. Ang Mirador Heritage and Eco Park ay isang kilalang destinasyon sa lungsod ng Baguio. Matatagpuan sa Mirador Hill, dating tahanan ng Lourdes Grotto, kung saan inaakyat ng mga deboto ang 252 baitang na hagdan upang magdasal sa imahe ng mahal na Birheng Maria. Nagsimula ang kasaysayan ng lugar noong 1907 nang magtayo ang mga esweta ng isang maliit na bahay sa Borol na nagsilbing summer house at himpilan ng obserbasyon sa panahon. Nasira ito noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit itinayo bilang bagong bilya noong taong 1952.
Sa paglipas ng panahon, lalo pa itong pinaganda at pinalawak ng mga esweta hanggang sa tuluyang mabuo at mabuksan bilang Mirador Heritage and Eco Park noong taong 2020 na naglalayong pag-isahin ang kasaysayan, kalikasan at pananampalataya. Dinarayo ito ng mga turista hindi lamang dahil sa gandang tanawin ng Baguio at malamig na simoy ng hangin, kundi dahil din sa espiritual na katahiming at makasaysayang kalagahan na taglay ng lugar. Few inches later. So guys, nakabalik na kami dito sa town. Mag-lunch lang kami. Sa shot. Nakakapagod pala. See you later. Hello, magkakita. So guys, pabalik kami ngayon sa transient upang matulog. So pakit tayo ngayon sa Session Road na traffic. So ngayon, nandito na kami sa aming transient. Pagkatapos ng isang araw na paglalakbay na nakakapagod. Nasak na kung saan hindi kami pinagbentahan. Bullshit! Tomorrow. Gandang umaga. So, ayan, tapos na kaming magpahinga at babalik na kami sa paglalakbay. So, guys, babalik na kami sa town. Pang kumain. Yeah. Ayun, taxi. May ano yata tayo? Wala. Hindi na ba? Oh, yan na daw. Oh. Kasi ba yan? Ayan na nga. Oh. Pumunta na nga siya dito. Kuya, sa ano po? Terminal po ng Genesis. Sarap po lang. Ikot lang tayo kasi sarado ang session ko. Opo. Pwede po namin baba yung bintana. Baba nyo lang. Nakababa nga dito. Nahilo kayo. Pindutin mo. So, dadaan kami sa Session Road at papuntang Burnham pa kumain. Uy, masunod sila dito, wag kang ano. Malaki yung... Oo. Malaki yung pians. Isang rice to boy. Isang rice lang ngayon ah. Baka mamaya. Mamaya ibang Andy rice. Pero inasal mo ate. Inasal tayo mamaya. Uy, agawid ka, ginasal ka, nakukurutan mo. Purong arroz caldon to Na may konto mo. Pinapaitan yan. So, ang susunod pupunta natin ay Dragon Castle.
So guys, andito tayo sa entrance ng ano. Walang ticket. So guys, andito na tayo sa Dragon Castle. Tara, libutin natin. Ang Dragon Treasure Castle naman ay bagong bukas lamang na dayuhan para sa mga turista. Ito'y binuksan lamang noong Pebrero ngayong taon. Ang lugar na ito ay nasa mataas na parte ng isang bundok at malapalasyo ang itsura sa kadahilan ng ito'y gawa sa mga bato. Ngunit sa kalaunan ay may mga parte pang hindi bukas sa mga turista sa kadahilan ng ito hindi pa tapos at ginagawa pa lamang. Subalit, kahit hindi pa ito tapos ay maraming parte ka nang pwedeng lakbayin sa lugar na ito. Marami na ang dumarayo dito, hindi lamang para mamasyal sa loob ng palasyong ito, kundi para pagmasdan ang napakagandang tanawin na iyong masisipot dito, katulad ng tinatawag nilang The Sea of Clouds. So guys, tapos na tayo sa Dragon Castle. Pabalik na tayo ng town. Tapos isunod na natin puntahan ang The Wright Park and the Mansion. So guys, bumili lang muna kami ng McDo para kainin natin ng lunch. Tara, kain tayo sa Burnham habang umaambon. Pagkatapos namin kumain, ay naisipan muna naming maglibot sa napakagandang parke na ito. Ang Burnham Park ay itinayo sa damuhang lambak na tinatawag na Baguio Meadow na bahagi ng pamayanang Ibaloy ng Cafagway, na ngayon ay kilala bilang sentro ng Baguio. Ang parke ay bahagi ng mas malaking plano para sa lungsod ng Baguio noong taong 1905 na inilatag ng Amerikanong arkitektong si Daniel Hudson Burnham. Dito naman karamihan dumarayo ang mga turista, hindi lamang upang mamasyal, kundi sumakay rin ng mga bangka na iba't ibang disenyo sa isang man-made lake na nasa gitna ng parke. Hindi lang yon, may lugar din kung saan ka pwedeng rumenta ng bisikleta at gamitin ito upang libutin ang parke. Marami ring lugar dito upang pagupuan kung ikaw ay pagod na o kung gusto mo lang makaramdam ng kapayapaan. So guys, andito tayo sa paanan ng Wright Park. Paakyat tayo. Video malihan ka na. Ha? Para madibitan. Yung Sky Plaza. Yes. Doon, hindi pa dito doon. Natin sa ito. Yo, yung nabili mo. Anyari pa rin. Wala mo Ang Wright Park at The Mansion ay kabilang sa mga tanyag na pasyalan sa lungsod ng Baguio na madalas puntahan ng mga turista. Matatagpuan ang Wright Park sa harap mismo ng The Mansion at kilala ito sa mahabang pool of pines o reflecting pool na napapalibutan ng matatag na puno ng pino. Ipinangalan nito kay Governor Luke E. Wright, ang dating Gobernador General ng Pilipinas noong taong 1905. Dinarayo ito ng mga bisita upang maglibang, mamasyal at maranasan ang tanyag na pagsakay sa mga kabayo na isa sa mga pinakakilalang aktibidad sa lugar. Sa tapat naman nito ay makikita ang The Mansion na itinayo noong taong 1908 bilang opisyal na tirahan ng Gobernador General ng Pilipinas sa panahon ng mga Amerikano. Sa paglipas ng panahon, nagsilbi rin itong opisyal na bahay bakasyonan ng Pangulo ng Pilipinas tuwing tag-init. Kilala ang gusali sa eleganteng arkitektura at magarang-tarangkahan na madalas kuhanan ng litrato ng mga turista. So guys, tapos na tayo sa The Mansion. Pupunta naman tayo sa Botanical Garden. Nakakahingal.
Ang Botanical Garden ng Baguio ay isang parke na puno ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. At may mga replika ng bahay ng mga igorot na nagpapakita ng kanilang kultura. Hindi lang yun, marami ring iba't ibang klase ng sining na matatagpuan sa lugar na ito. Itinatag ito noong panahon ng kolonyal na Amerikano noong unang bahagi ng ika-19 na siglo na ang Baguio ay ang summer capital of the Philippines. Dahil sa napakaganda at napakapayapang kapaligiran, hindi may tatanggi na isa ito sa pinakamagandang puntahan na lugar sa Baguio. Kaya marami ring turista ang kadalasang dito pupunta upang mabighani, magpahinga at matuto ng iba't ibang uri ng halaman, kultura at sining na matatagpuan sa lugar na ito. Inches later. Hi guys, so andito kami sa Session Road. Close siya ngayon kasi Sunday. So ayan, pwede kami maglakad-lakad dito. Bago kami pumunta sa market, bumili ng pasalubong. Mga recruit. So guys, andito na kami sa market. Bibili na ng pasalubong. So, nakabili na po kami ng mga gamit namin at pauwi na kami. Pero, Inabutan tayo ng bagyong nando dito sa Baguio. So, nakabili na tayo ng ating mga pasalubong. Pupunta na kami terminal. So nandito na po kami sa bus pa uwi. So guys, nakauwi na kami. Wala namang sumuka. Okay naman. Bye-bye!